Mga kabunyog, follow-up na discussion ko tungkol dito sa naging desisyon kahapon ng COMELEC tungkol doon sa kaso ni Marcoleta. Mga kabunyog, may ilan lang akong ililinaw. Unang-una, ang kaso kasing pinag-usapan sa COMELEC, violation ng election laws. Ibig sabihin, election offense. Yan yung pinag-uusapan doon. Ngayon, ang nag-iimbestiga kasi sa mga ganyang kaso, lalo usapin ng SOSE, yung SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures, mayroon silang departamento o division sa loob ng COMELEC, ang tawag doon, Political Finance and Affairs Department. Political Finance and Affairs Department. Yung department na yun ng COMELEC ang nag-imbestiga sa kaso ni Marcoleta. Ngayon, pinaliwanag ko na yan kahapon, kung napanood niyo yung mga talakayan ko, ang sabi ko, ang desisyon ng COMELEC, hindi na daw, hindi liable si Marcoleta doon sa election offense na criminal case. Kasi dinicriminalize na. Pag sinabi natin mga kabunyog na dinicriminalize, ibig sabihin hindi na pala siya kasong kriminal. May bago na daw kasing batas, Republic Act, ano ba 'yon? 9951 ba 'yon? May bagong batas ang COMELEC ay ang Kongreso. Matagal na itong batas na 'to. Ngayon sa bagong batas na 'yan, mga kabunyog, dinicriminalize na ang election offense na 'yan. Republic Act 71666. Anong taon pa ba ito? 1991. 1991 na batas, dinicriminalize na. So ngayon, akala nila libredo na si Marcoleta. Hindi. Hindi mga kabunyog, mga kababayan. Ipapaliwanag ko kung bakit. Unang-una, bakit hindi libredo si Marcoleta? Ang sabi ng COMELEC sa desisyon nito, hindi na siya pwedeng kasuhan ng kasong kriminal. Pero, pwede pa rin siyang maging liable administrative. Ang problema ng administrative, ang pwede lang dyan, pwede siyang pagmultahin. Pagmultahin. So, ibig sabihin, ang penalty niya na hindi na kulong. Fine na lang, multa. Kasi administrative na lang. Yan yung pero ano't ano man, ibig sabihin, may nagawa pa ring paglabag o offense si Marcoleta. Hindi na nga lang siya maituturing na kriminal sa election law, sa election offense. Yan yung desisyon ng COMELEC. Ang sabi kasi, may bago ng batas, 7166, hindi na daw kriminal yung ganon. Alin yung, yung hindi pag-declare ng SOSE, yung hindi pag-disclose. Kasi yun yung issue dun yung hindi niya dinisclose. Pero, mga kabunyog, mga kababayan, bakit hindi pa ligtas si Marcoleta? Unang-una mga kabunyog, ang desisyon ng COMELEC, hindi lang siya pwedeng kasuhanan ng criminal case kasi wala nang kasong kriminal tungkol sa hindi pag-disclose ng SOSE, hindi na siya criminal case. So yun lang naman ang nalusutan diyan ni Marcoleta. Pero pwede pa rin siyang kasuhan ng iba, administrative, mapagmulta. At hindi lang 'yan. Mamaya ipapaliwanag ko na pwede rin siyang kasuhan ng perjury. Pero hindi na 'yan election offense. Sa ombudsman na 'yan. Perjury. Ano ba yung perjury? Kasi nag-declare ka sa SOSE mo na wala kang donations na natanggap. Yung palang mayroon. So, ibig sabihin, liable ka pa rin ng perjury. Kaya hindi pa siya ligtas. Ligtas lang siya doon sa Section 109 ng Omnibus Election Code. Yung full disclosure ng mga campaign contributions at expenditures. Pero ligtas lang siya doon sa kasong kriminal. Sa administrative, hindi pa rin. At ang isa pa nga, tulad ng sinasabi ko, yung sa COMELEC, hindi lang naman COMELEC ang na-violate niya hindi lang election law. Yung mismong perjury, ang perjury revised penal code yan at kasong kriminal yan. Hindi na yan COMELEC. Hindi na yan nakadepende kay Garcia. Kasi nagsinungaling ka sa SOSE mo. Hindi mo sabi mo walang donation. Nang nag-subscribe siya and sworn, sabi niya walang donations. Ayun naman mayroon. So hindi na yon as election offense, kundi sa revised penal code na. Kasong kriminal na yon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ililinaw ko lang ang nakaligtas si Marcoleta sa tulong ni Garcia, yung Section 109 ng Omnibus Election Code, yung kasong kriminal na hindi mo dineclare ang sa SOSE mo. Pero, ang sabi ng COMELEC, ang rason kasi doon, hindi naman criminal na yan, administrative na lang. Okay, nakalusot ka doon. Nakakuha ng palusot sila Garcia. Ang nakakadismaya doon, ang tagal-tagal nilang inimbestigahan. Ngayon lang nila sasabihin na, wala namang kasong kriminal na yan. Kasi repealed na yan, ha? Ngayon nyo lang sasabihin yan.
Parang bigla kayong nakakuha ng palusot. Anyway, yung perjury, ibig sabihin yung nanumpa ka under oath. Tama si parang falsification under oath. Si Rosa Marie Rosas, tama yung sabi niya. Hindi na yan election law offense. Hindi na ano na yan, revised penal code. Ibig sabihin kasong kriminal. Pwede na yan isampa sa ombudsman. Ombudsman na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi pa rin ligtas si Marcoleta. Hindi pa rin siya diyan ligtas. Ang isa pa diyan, pwede siyang kasuhan ng graft. Pwede siyang kasuhan ng graft. Bakit? Ay tumanggap siya ng tumanggap siya ng donations eh. Ha? Hindi naman dito dinideny ni Marcoleta na tumanggap siya ng donations. Inamin niya na eh. Inamin niya, tumanggap ka ng donations. Ang problema, ang isa sa mga donors niya na dineclare niya, si Mike Defensor. Si Mike Defensor, napakaraming mining claims. Kumbaga marami siyang kontrata sa gobyerno. Yung nag-apply siya ng mga mining claims. Sa Tawi-Tawi, sa Sambales yata, mayroon. Yun ang isa sa campaign donors niya. O di ibig sabihin, graft yun. Graft yun. Kasi tumanggap ka ng ng mga donation sa isang tao na maraming kontrata sa gobyerno. Di obvious yun, obvious yun, graft yun. Ano na naman yun? Sa ombudsman na naman yun. Kasong kriminal yun. Hindi na naman yan COMELEC. Kaya, pwedeng lumusot ka sa COMELEC, pero sa isang banda, hindi ka lumusot sa ibang kaso. Perjury, revised penal code yan. Criminal case din yan. Graft, sa ombudsman na naman yan. Kaya dito, mas maganda to sa ombudsman na lang talaga kasi at least kay Boying Rimulya yan. Ito kasing si Garcia, wala na. Hindi nakapanipaniwala ito. Hindi nakapanipaniwala. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang nalusutan lang, ulitin ko, kung nalusutan lang ni Marcoleta yung election of crime, yung krimen sa election law, yan yung nalusutan niya. Kasi sabi ng Nicky Garcia ng COMELEC, yung desisyon ng COMELEC, wala ng criminal offense, hindi na krimen, kapag hindi ka nag-disclose ng sosi mo, hindi mo dinisclose sa sosi mo, decriminalize na yan. Hindi na siya crime. Ano na lang siya? Administrative offense. Ibig sabihin, liable ka na lang administratively. So, ang sabi ng COMELEC, pwede pa rin siyang kasuhan, pero administrative na lang. Pero hindi ligtas. Kasi nga, sa ibang departamento, ibang sangay ng gobyerno, sa ibang batas naman, liable siya. Perjury. Pangalawa, graft. At ano ang problema doon? Ang problema doon, inamin niya na doon sa sinubmit niya sa COMELEC. Ay, di ba yung depensa niya sa COMELEC, tumanggap daw siya talaga ng donations. At ang donor niya, 3. Yung isang nag-apelyido Viray, at saka yung isa, yung isa pa? Espiritu yata. Tapos si Mike Defensor. 3 ang dineclare niyang mga donors. So, ibig sabihin, tumanggap talaga siya ng donations. Inamin niya. Ang depensa niya lang, nang tinanggap niya yon, hindi pa campaign period, kaya hindi pa siya kandidato. Okay. So, tumanggap ka pala ng donations. Tapos ang mga donors mo pala may mga kontrata sa gobyerno tulad ni Mike Defensor. Ay di graft yan. Pasok yan sa graft. Kasi yung ating anti-graft law, hindi naman sinabi doon na kandidato ka. Hindi. Kapag tumanggap ka tumanggap ka ng donations o gift nga ang term na ginamit gift. Sa panahong opisyal ka pa ng gobyerno. Opisyal ba siya ng gobyerno yon? Yes. Congressman siya, sagi party list. Kahit hindi ka pa kandidato kasi ang depensa niya Piñera Doctrine. Okay, hindi ka pa kandidato, pero official ka ng gobyerno. Tapos tumanggap ka ng gift. Di graft 'yon. Graft 'yon. Sabi pa nga ni Ping Lacson, indirect bribery. So pa doon. Kaya marami pa rin. Hindi pa rin siya hindi pa rin ligtas. Hindi pa rin ganap na ligtas si si Marcoleta. O kaya akala ni Garcia na solusyonan na 'yon. Hindi. Kaya nga, mga kabunyog, mga kababayan, si Senadora Leila de Lima, ngayon ay congresswoman, ay nanawagan na kailangang imbestigahan at patuloy ipurso ang pagkaso kay Marcoleta. Si Congresswoman Leila na yan, Si Congresswoman Leila de Lima na yan. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, dapat ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa pagkaso kay Marcoleta. Kasi inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng donations Inamin niya yun. Yun ang depensa niya doon sa COMELEC Ang sabi niya, tumanggap ako ng donations. Bago ang campaign period, 75 million tinanggap niya. Sa 3 tao, si Mike Defensor, nag-donate sa kanya. Yung isa, Espirito, at saka yung isa,
Biray ang apelyido, hindi ko na lang matandaan ang mga pangalan. Inamin niya yun. Kaya lang sabi niya, hindi naman ako liable sa election offense kasi hindi naman ako kandidato. Flying Piñera Doctrine. Nagiging kandidato ka lang kapag nagsimula na ang campaign. Ay natanggap niya daw yan, mga January yata, 75 million. Oh. So ngayon, inamin niya yon. So ibig sabihin, admission na yon kasi sinubmit niya sa COMELEC yon at sinumpaan niya rin yon, subscribe. So yun na yung gagamitin laban sa kanya ngayon.